Dito sa time na ito, nagkaroon po ng famine, okay? And like what I always say po, na every scripture na pinag-aaralan po natin, every story na pinag-aaralan po natin, ay wag lang po tayo maging after dun sa story, but the principle that we can learn from the story. And that's the difference between teaching the kids a story and teaching the adults a story, okay? Because sometimes, yung mga kids, pag tinuruan mo sila ng David and Goliath, they enjoy yung story. Na-enjoy nila yung story kung paano nangyaring ganito. Pero sa ating mga adults, pag tayo po ay merong story na nababasa sa Bible, hindi lamang po natin na-enjoy yung mismong story, kundi yung mga principle, yung mga lesson that we can learn from that story. Amen? And sa pagdating sa kay David Goliath, we can learn a lot of principle sa sa story po ni David and Goliath. Dito sa time na ito, dito po sa 2 Kings chapter 7, just to give some background, nagkaroon po ito ng famine, no? Dito sa northern part of Israel, which is Samaria. Because of king of Syria, walang iba kundi si Ben-Hadad. Dito sa time na ito, pag sinabi nating famine, taggutom. Okay? So, and yun yung ibig sabihin po ng famine. At sa maraming mga bansa, kamukha ng mga Africa po, sa African country, nararanasan pa rin nila itong famine ito minsan. No? Kaya karamihan po ng mga bata sa mga ilang place, actually, top mga sa mga poorest country. Saan kasi yung poorest country? Ziki, sa Burundi, okay? There are really, yung mga bata, makikita mo po sila, almost majority ng mga bata sa Burundi, malnourished. Wala talaga silang makain. Napakahirap na bansa. So yung Pilipinas, minsan may mga nagsasabi, naghihirap na ang Pilipinas, naghihirap na ang mga Pilipino, pero feeling ko hindi naman. Amen? Kasi wala pa tayo sa famine. Kumbaga kasi ang mga tao parang dumadaming sasakyan, marami mga tao, daming mga sakyan, tapos ang daming mga restaurant na nagtatayuan. So siguro sometimes hindi naman tayo naghihirap. Kumbaga marami mga Pilipino nagagastos lang sa hindi tama yung pera natin. Amen? So, nagagastos sa mga walang kabuluhan, pero yung mga priority nakakalimutan natin minsan. Okay? So dito sa time na ito, we're not just talking about famine, kundi great famine. Okay? So the Bible described this famine, not just a famine, pero matinding taggutom. And just to describe po, gusto ko lang pong sabihin na itong famine na tinutukoy po dito, ito po ay naranasan po nila na actually, nung time na nagkaroon tayo ng 2020, nung nagkaroon ng pandemic time. Okay? So during the pandemic time, maraming mga tao during that time na nagrereklamo, okay? Ang dami mga complaint about ma-lockdown, and they are thinking about paano na ang pamumuhay namin, paano na ito, bakit i-lockdown? Kaya during that time, kung umabot ito ng years, I think kaya kung magkakaroon pa man ng lockdown ngayon, I'm not sure kung papayag pa yung mga tao. Kasi nga po, naranasan nila yung sobrang hirap during that time ng pandemic. Pero that time, that is just 2 months, that is just 3 months, that is just months. Tapos unti-unti, na-open naman. Pero gusto ko pong sabihin na yung famine na tinutukoy po dito ay something na terrible than quarantine. Very grabe po talaga yung taggutom dito. Talagang yung tao, wala po siyang makain. So, alam niyo po, by God's grace, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po mga Kristiyano, anak ng Diyos, hindi pa po natin talaga naranasan yung taggutom. Magutom, maranasan natin, pero yung taggutom at sa isang araw hindi tayo kumain, hindi natin pwedeng sabihin na hindi pa natin naranasan. Bakit po? Kasi as a Christian, bilang anak ng Diyos, meron tayong Diyos na mayaman who can supply and provide our needs. Amen? Ako personally, hindi ko pa naranasan yung famine na tinutukoy ng Bible, na to the point na isang araw wala kang makain, sa isang araw ay hindi mo alam. Siguro may mga pagkakataon na nahihirapan ka, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pagkain mo bukas, kinabukasan, next week. May mga pagkakataon na nahirapan, pero looking back po, nung simula ako ay naglingkod sa Panginoon, nung simula ako ay naging tapat sa Panginoon, wala ako maalala sa buhay ko na isang araw ay hindi po ako kumain. Siguro mayroong mga tao dito na isang araw hindi kumain dahil nagda-diet sila. Diba? Hindi talagang sinasadya nila.
Pero yung time na kahit ilang beses ka nagrereklamo, ang hirap naman ng buhay, bukas paano na yung pangangailangan ko, bukas paano kayo makakain. Pero sa complain natin, pero salamat po, ang Diyos ay hindi niya po tayo pinabayaan. Amen? Ganyan po, kaya salamat po sa Panginoon. That's why the Bible, we serve our God was a promise na He will surely provide our needs. Not our wants, but our needs. Amen? Kasi minsan, iba yung needs, ibang wants eh. Minsan nakala natin ang Diyos ay hindi siya nagpo-provide kasi hindi niya binibigay yung wants natin. But salamat po, the Lord is not even, hindi man niya pinoprovide yung wants natin, but He always provide our needs. Kaya nga ang ganda ng testimony ng Psalm chapter 37 verse 25, that I have been young, now I'm old, yet I have not seen a righteous forsaken, nor his seed begging bread. Nasabi ng tao, walang tao na tapat na naglilingkod sa Diyos na pinabayaan po ng Panginoon. Amen? Pastor, God is giving us strength. God is giving us wisdom. God is giving us the things that we need para yan ang magiging instrumento ng Diyos para ma-provide ang pangangailangan po natin. Basta isa lang po, kapatid, sa buhay natin, don't just focus on the blessings. Focus on the source of blessings. Amen? Lagi yung tanda nito, huwag lang kayo mag-focus sa blessing, kundi lagi kayong mag-focus sa source at pinanggagalingan ng blessing. Kasi minsan pag pinagpala tayo ng Diyos, nakafocus tayo sa blessing, pero nakakalimutan natin yung pinagmumulan ng blessing. Kasi kapag makapag-focus ka sa blessing, yung blessing na yan pwedeng mawala anytime eh. Pag naubos na yung blessing na yan, wala na. Pero kapag ang focus mo sa source of blessing, ako ay naniniwala, yung source ng blessing natin, hindi yan nauubusan. Amen? He always provide, He always provide, He always provide. Pero gusto ko lang pong sabihin po, sinasabi ko ito, for us to understand how blessed we are. Kaya sabi ng Bible, kung meron ka lang paa, kung meron ka lang kamay, kung meron ka lang kumakain, you are blessed enough. Okay? Kaya walang kawawang Kristiyano. Amen? Minsan nawa tayo sa sarili natin, pero the reality, walang kawawang Kristiyano. Bakit? Kayo ay ligtas. Kayo ay may buhay na walang gan. And enough na yon para mag-rejoice tayo sa Panginoon. Totoo yan. Okay? We are so blessed. We are more blessed. And during this time po kasi, gusto ko lang pong sabihin, bakit nagkaroon ng taggutom? Bakit nagkaroon ng taggutom yung northern part of Israel? Bakit po nagkaroon ng taggutom? Bakit? Why? Because during this time, sinakop po sila. Sinakop po sila ni King Ben-Hadad po, at sila po ay kinulong, and they cannot buy something or this, tapos hindi sila makaalis. Because in 2 Kings chapter 6 verse 24 to 25, gusto ko lang pong makita ninyo, I just want to describe kung ano yung taggutom na sinasabi ng Bible dito. 2 Kings chapter 6 verse 20, kasi hindi pa natin naranasan eh. Pero the Bible is describing dito sa 2 Kings chapter 6 verse 24, and it came to pass after this, that Ben-Hadad, king of Syria, gathered all his hosts and went up and besieged Samaria. Sinakop po niya yung Samaria. And sabi ng verse 25, and there was a what? Great famine. Not just a famine, but great famine in Samaria. And behold, they besieged it until an ass head was sold for 80 pieces of silver. Just to simplify, parang yung isang bagay na hindi kinakain o isang bagay na hindi binebenta ngayon sa mahalaking halaga. And the fourth part of a cup of dove's dung for 5 pieces of silver. Isipin mo yung dove's dung, and some scholar, Bible scholar, pag sinabi natin dove's dung, meron na napapatukoy siya sa plant. O yung iba pangalawa, they interpret it as literal na dumi, as literal na tae ng ibon. And nababanggit ito, just to describe how terrible the famine is. Na kung titignan natin, even yung tae ng ibon, kakainin na nila, binebenta pa nilang mahal. And just to worsen the scenario dito sa 2 Kings chapter 6 verse 28, ang sabi ng Bible, and the king said unto her, what aileth thee? And she answered, this woman said unto me, give thy son, that we may eat him today, and we will eat my son tomorrow. And that's how terrible the famine is. And then sabi ng verse 29, so we boiled my son, and did eat him, and I said unto her on the next day, give thy son, that we may eat him, and she hath hid her son. So sa sobrang terrible ng famine,
Dumating po sila sa punto na even yung anak nila ay iluluto na nila. And actually, hindi lang iluluto, kundi niluto na ng isa. Alam niyo po, batid, by God's grace, kamukha ng sinasabi ko po ay I love my kids, mahal ko po yung mga anak ko. At alam niyo po, sa mga parents na nandito, kapag ikaw ay nagkaanak, halos lahat ng pangarap mo ay mawawala at mapupunta sa mga anak mo. Am I right? Kaya yung mga tatay, nagtatrabaho sila na maayos, yung mga nanay, nagsisikap sila. Minsan, hindi na sa sarili mo, kundi para sa mga anak mo. And I can imagine what these people did na naisipan nila na nagkasundo yung dalawang nanay, sige, ganito ang gawin natin dahil sa sobrang taggutom, iluluto ko yung anak ko ngayon at bukas iluluto natin yung anak mo para lang makain. Alam niyo po, that's insane. But in reality, the reality na tinuturo ng iba, kapag ikaw daw ay nagugutom, kapag ikaw ay wala na makain, darating sa punto na even yung isip mo ay hindi na magiging maayos. Kasi it's not just about gutom sila. Doon ako, I can say, kahit anong mangyari sa buhay ko, hindi papasok sa isipan ko na iluluto ko yung aking mga anak. Pero just to describe how great the famine is, how terrible is the famine is, kasi nga, kapag hindi ka kumakain, yung utak mo hindi na normal, hindi na maayos. At to the point na, sabi na, niluto nila yung kanilang anak. Ang tawag natin dyan, I can't imagine that bulalong bata, di ba? And I can't imagine that. Masarap ang bulalo. Pero kung i-board mo yung son, alam niyo po, katayin nga yung manok, katayin nga yung kambing, katayin nga yung aso, no? Sabi ng iba, sabi ni Brother Neil kahapon, dog lover, no? Dog lover ka ba? Pastor, iba, marami sa amin, dog lover, pero pagluto, amen? So, alam niyo po, katayin lang yung baboy, katayin na aso, minsan ako, hindi ko na kayang tiisin, hindi ko na kayang magita po yun. Kasi sumisigaw is, I can't imagine yung anak mo, iluluto mo, ano mo yung paa niya, pero that's how terrible the famine is. Pero during this time, that after everything sa 2 Kings chapter 7, this is about, by the way, ito kasi yung sinasabi ng Bible. In Lamentation chapter 4 verse 9, in Lamentation chapter 4, Ezekiel, Lamentation, tama ba? Isaiah, Jeremiah, Ezekiel. Ang sabi ng Bible sa Lamentations, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, tama ba? Isaiah, Jeremiah, Lamentation, bago yung Ezekiel. Tingnan po natin kasi minsan nahirapan tayong magbukas sa Lamentation. Lamentation chapter 4, verse 9. Are you still there? Amen? Kasi bakit ganun? Bakit ganun klase? Sabi ng Lamentation chapter 4 verse 9, they that slain with the sword are better than they that slain with hunger. For this pine away stricken through for what of the fruits of the field. Kaya sinasabi dito, they that be slain with the sword are better than they that be slain with hunger. Because nung time na sinakop sila, mas easier for them na sana patayin na lang sila sa sword. Kaya nagkaroon ng taggutom because King Ben-Hadad besieged Samaria. During this time, isa po sa paraan para patayin niya yung bayan ng Panginoon ay hindi po sa sword, kundi sa gutom. Kaya kasi sabi ng Lamentation chapter 4 verse 9, it is better to die with a sword than with a hunger. Totoo naman yun. Kung ikaw ay patayin, mas maganda na patayin ka kasi kung papatayin nila yung mga Israel noon sa saksak, pagkasaksak, pastor, wala na, patayin na sila. Pero ang gusto ni King Ben-Hadad, hindi sila patayin sa mas magandang, sa madaling patayin. Gusto nila na mamamatay sila, pahirapan. Yung unti-unti. And that's the reason, gustong patayin sila sa pamamagitan ng gutom. Pero dito sa 2 Kings chapter 7 po, gusto ko lang pong sabihin dito sa 2 Kings chapter 7 verse 1. Then Elisha said, hear ye the word of the Lord. Basahin po natin yung first phrase ng verse 7, chapter 7, verse 1. Ready, go. Then Elisha said, hear ye the word of the Lord. So, ito na yung time that the Lord is about to give them hope. Ang Panginoon, ito na yung pagkakataon na gusto na nang matapos ng Diyos yung kahirapan nila.
And we can clearly see, sabi ng Bible, it all started with the Word of God. Alam niyo po, ang katapusan ng famine nila at ang katapusan ng paghihirap nila ay magsisimula sa salita ng Diyos. And we can clearly see, mga kapatid, that the Word of God is our hope. Amen? Na ang salita ng Diyos ay walang iba ang pag-asa ng tao ngayon. Kaya nga po, I always tell you this, that what our world need today, what our students need today, and what we need today is none other than the Word of God. Amen? Mahalaga po ang salita ng Diyos. Kaya sabi nga po last Tuesday, mahalaga na mag-aral tayo araw-araw. Alam niyo po, that's the program of the world. Honestly speaking, hindi na, and we follow it because wala naman tayong nagigitang masama po dyan. But in the beginning, hindi ko sinasabi maging tamad kayo, no? Kasi pero in the Bible, wala naman talagang programa na kailangan mong ganito mag-aral, 8 hours, gugulin mo yung buhay mo, simula bata hanggang tumanda na mag-aral. At tayo naman, wala namang masama dyan. At tayo naman ang mag-aaral ng ilang oras tayo magre-review sa math, ilang oras tayo magre-review sa subject, at halos gugulin natin yung sarili natin sa pag-aaral. Wala namang masama, pero ang problema, isa ang nakakalimutan ng maraming mga tao ngayon is walang iba, kundi po ang salita po ng Panginoon. Ang dami nilang programa nilagay, pero ang pinakakailangan ng tao, ang nakalimutan po na, is salita ng Panginoon. Kasi akala nila, alam niyo po, kahit tayo mga Christians, nadideceive tayo minsan eh. We get deceived na akala natin kapag nakapag-aral tayo ng ganito, kapag nakatapos tayo ng ganito, kapag naging maganda, ganito ang grade ko, magiging maayos ang buhay ko. Well, sabi ko sa inyo, sinasabi namin kay Ziki na mag-aral ng maayos. Hindi namin sinasabi na mag-aral sila ng maayos para makakuha sila ng award, para makakuha sila ng mataas na grade. Hindi po ganon. Kasi walang kwenta yung mataas na grade. Pero sinasabi namin sila na mag-aral kayo ng maayos, ayusin nyo because that's a principle na pwede nilang i-apply sa kanilang buhay. Pero gusto kong sabihin, there are a lot of Christians today na akala nila na ganito, kaya ginugugol nila ang kanilang oras sa mga walang kabuluhan, but they forgot to spend time sa salita po ng ating Panginoong Diyos. Sa panahon natin ngayon, kailangan ng school. Kung gusto nyo, I can challenge everyone. I can challenge all the teachers. I can challenge the president. I can challenge the government. Kung gusto nyo na magkaroon na maayos na makabataan, makapag-raise tayo ng godly young people is none other than they need the Word of God. Amen? Kasi, alam niyo po, pati nung nag-preach ako sa Nueva Ecija last Thursday, Friday, yung pastor doon, dating drug addict. Talagang maraming beses na siyang munting kapag nag-drugs ka daw, hindi ka na daw maayos yung isip mo. Talagang maraming mga beses na muntikan na po siya nakapatay. Kaya sabi nga kay Pastor, kung di ka nakilala sa Panginoon, kilala po siya sa lugar niya. Kaya nga po, isa sa nung nag-minister siya, parang una-una nakakaya na mag-minister sa kanyang sariling lugar. Pero just this recently, 3 years ago, nung siya po ay nagsuko ng buhay, para isuko niyang buhay kung saan po siya pinanganak, kung saan po siya nandun kanyang kamag-anak. Because during that time, nung bata siya, hindi siya pinapaniwalaan doon. Bakit? Kasi they know who he is. Pero alam niyo po, patid, isa lang ang nagbago sa kanyang buhay. Walang iba po, kundi po ang salita po ng Panginoon. You know, maniwala po kayo, salita ng Diyos ang makakapagpabago sa buhay natin. Salita ng Diyos ang makakapagbago sa henerasyon natin. Kaya you realize, totoo ito. Ang dami po mga, you spend time sa ganito, thinking about magiging maayos ang buhay mo, anong klaseng buhay meron sila? Thinking about those generation na pinapatay, isang 14 years old, ang dami po mga involved ngayon sa krimen na halos mga kabataan. And sometimes we parents wake up, amen? Sometimes we cannot just blame our generation. Sometimes we parents, we also have to blame ourselves. That's why as a parents, we need to guide our kids. We need to guide our young people kung ano ang gagawin nila. Kailangan magkaroon tayo ng time. Kailangan gabayan natin sila. Because we are parents. We are leaders ng tahanan. Kaya nga, sabi ng iba, bakit sila bumaril? Kasi kasalanan ng mga magulang yan. And sometimes, of course, we cannot blame the parents all the time. But in reality, meron din pagkukulang ang magulang. Bakit sila nakahawak ng barel?
Kasi there are a lot of there are a lot of parents ngayon. Parents, if you are parents, hindi ka lagi nakapokus lang sa cellphone. Give time to your family. Give time to your kids. Nung young people kasi kayo, so cellphone tayo ng cellphone. Ang problema, nung naging parents tayo, cellphone din tayo ng cellphone. And what we are going to expect sa mga susunod na henerasyon natin, that's true. Pasahan ng henerasyon. Kaya nga parents, sabi ng Bible, teach your kids with the Word of God. Train up a child in the way he shall go. Alagaan nyo sila, sabihin nyo sila kung ano ang dapat nilang gawin. Because kids, they don't know what they are doing unless there is somebody na magtuturo sa kanila. Maniwala kayo, parents ang may kasalanan, kaya maraming mga kabataan ang nagiging miserable ang kanilang buhay. Binigyan tayo ng authority ng Diyos. At gamitin natin authority natin, hindi to abuse our power, to abuse our authority. Gamitin natin authority natin sa maayos na pangangalakad. Why the generation today? Why? Wag tayong magtaka bakit mga anak natin walang tao usapan. Because you did not introduce God to them. There are a lot of parents, they introduce Coco Melon, they introduce Barney, they introduce, but they don't introduce God sa kanila. And parents, you have, ako masaya po ako. Mga anak namin, lumalaki na may takot sa Panginoon. They know how to pray. They know the Bible. They have a lot of questions po sa Bible. Bakit? Because there are parents na meron nagtuturo sa nila. And listen to me, I don't teach them the Word of God. My wife don't teach them the Word of God. Not because she's a pastor wife, not because I'm the pastor, no. Because this is the right thing to do. Kaya po, pati, huwag niyo sabihin, di naman ako pastor, hindi po. Kaya maniwala po kayo. Ito po ang pag-asa ng kabataan natin, the Word of God. Ito ang pag-asa ng mundo natin. Totoo po yan. Kaya, if you don't share, pag mag-open kami ng campus ministry, alam niyo yung campus ministry? Libre lang po ang ino-offer namin. Hindi po kami nagpapabayad. Sasabihin namin doon sa letter, pag nagturo, we want to teach children. We want to teach young people sa mga school. Kaya gumagawa kami ng paraan, nakikiusap kami sa mga principals, sir, pwede po ba kami kahit isang oras lang sa buong taon? Kahit isang oras, 2 oras lang sa buong taon na magturo kami. At pag kami ay nakikiusap, wala pong bayad, hindi po kami nagpapabayad. Gagastos kami ng sasakyan, yung iba hindi pa magtatrabaho para lang makapagturo doon. Bakit? Because we believe sa salita, kapangyarihan ng salita po ng Panginoon. Tapos, iba pa, sa pilitan pa, kailangan pong gumawa. Alam niyo yung time na nauuhaw ka? Once nauuhaw ka, ano yung kailangan mo? Once na nauuhaw ka, anong kailangan mo? Tubig. Hindi po itong flowers. Hindi itong upuan. Hindi ito yung piano, hindi yung speaker. Kahit mahal yun sa speaker, mahal yung speaker na yan, mahal yung aircon kaysa sa tubig. Pero once na ang tao ay na-thirst po, ay hindi niya kailangan yan, kailangan niya yung tubig. And same thing is true. The word today is looking for hope. Hindi, kahit lagyan mo ng math subject, lahat ng subject, ilagay mo sa kanya, ang daming paraan na isip, samantalang salita lang ng Diyos ang kailangan natin. Because this word is powerful. This word has the power to change the heart of people. And we all know that. And we have the courage, sabi nga kay Pastor Art, yung testimony niyo, Pastor, ang magbibigay ng courage sa amin na huwag kami matakot na mangaral ng salita ng Diyos. Yung testimony nila Pastor Erning, yung testimony nila Brother Edgar, yung testimony nila Brother Mecho at lahat ng mga tatay natin dito ay mga testimony na ang salita ng Diyos ang nagbabago sa ng buhay. Imagine, sabi ni Pastor Erning, napakahirap pong bitawan ng pagsisigarilyo. Siguro sa lahat ng bisyo, yung alak madali daw pero yung pagsisigarilyo na nakagisnan mo from bata hanggang matanda. Pero sa ilang araw, natanggal ni Pastor Erning. Yan ba ay bunga ng kanyang pag-aaral? Yan ba ay bunga ng kanyang pagsisipag? Yan ba ay bunga ng kanyang pamilya lang? Hindi po. Bakit? Bunga ng salita ng Diyos. That's why the Bible said in Amos chapter 8 verse 11, Daniel, Hosea, Joel, Amos. Are you still there? Amen?
Daniel chapter 8. Minsan I shout po, hindi para dahil galit po ako, kundi I want to emphasize something. Amos chapter 8 verse 11. Sabi ng Bible, nagkaroon ng famine dito sa pero sa Amos, ang Amos, matatagpuan po natin Daniel, Hosea, Joel, Amos. Amos chapter 8 verse 11, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land. Sa ating araw daw, ang Diyos ay magsasend ng famine sa lupa. Pero sabi dito, not a famine of bread. Hindi famine ng tinapay, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. You know, people would say, kasi po iba yung trato ng verse na ito, iba yung dating niya sa atin eh. Because people always see na hindi nila ang nagigita nila yung halaga ng tinapay, yung halaga ng tubig. Siguro sa ibang tao, sa mga walang Kristo sa kanilang puso, they don't understand that verse. When the Bible said na dating araw magkakaroon ng famine, pero hindi sa tinapay, hindi sa tubig. Magkakaroon ng gutom pagdating sa salita ng Diyos. And people are like this. Kung nung narinig nila yung verse na sasabihin, okay lang yan. Hindi naman pala tinapay, hindi naman pala tubig. Salita lang ng Diyos pala yan. Pero this verse is pointing out na kung mahirap na magkaroon ng famine pagdating sa bread, sa tubig, this verse is telling us, mas mahirap po kapag wala na ang salita ng Diyos. Mas mahirap. That's what, and you may not understand, but I can see it. I can see it. Kung walang salita ng Diyos na naipapangaral dito sa likod ng pulpit, kung walang church, wala tayong pag-asa. Hindi natin kung ano ang direksyon. Kaya even sa belief natin nagkakagulo. Ano ba yung natin? Ano ba yung papaniwalaan natin? Ang dami mga paniniwala. Pero salamat, we have the Word of God. At ito nagustuhan ko sa Baptist Church, ang pastor ay hindi siya nag-iimbento ng salita lamang. Hindi siya nag-iimbento ng paniniwala lang. It is the Word of God ang basis natin dito. And we can assure na hindi tayo magkakamali sa salita po ng Panginoon. Kasi alam niyo yung, what if ginagawa mo, nagpapagod ka pero hindi naman pala tama yan sa harapan ng Panginoon. It is the Word of God na nagturo sa atin na ang salvation ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya kay Kristo. Akala ko noon, religion ang makakapagligtas. Akala ko noon, basta nagsisimba ka. Akala ko noon, basta mabait ka, pupunta ka ng langit. Akala ko lang. Because people, pag hindi mo alam salita ng Diyos, ay mabubuhay ka sa akala. Para kang ako, nagpapasalamat ako, merong mga maps me ngayon, merong mga waste, kahit minsan nagiging waste of time lang. Pero ang laki ng tulong ng maps me. Ang laking tulong ng kasi minsan, pag may pupuntahan ka, halimbawa marami kami mga pinupuntahan, just tell us the place and i-Google map namin. And sometimes kapag walang Google map, maraming beses na nagkakamali kami, nanguhula kami, dito ba tayo lumusot o dito ba tayo? Anong gagawin natin? Dito na lang tayo. Pero kapag may mga magtuturo sa atin ng daan, hindi ka magkakapat, dito ba tayo o dito ba tayo? Alam niyo po, same thing is true. There are a lot of people today na nangangapa sila pagdating po sa spiritual life. Nangangapa sila pagdating sa salvation. Pero salamat, we have the Word of God. Anong sabi ng Bible? Hindi po sa religion. Kaya maliwanag ang sabi ng Bible, John 46, Jesus is the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. Kaya what I like about Baptist, please don't be concerned about the religion Baptist. I'm not saying that I'm not proud to be a Baptist. Kasi may history pa rin po yan. Pero gusto ko lang pong sabihin, we visitors, we invite you to this church. Hindi para ipasok namin kayo sa religion. Hindi lamang para makilala nyo yung Baptist. Gusto ko pong sabihin po sa inyo, the very reason why we invited you, because we want you to know who the Lord Jesus Christ is. Kasi what we need today is not religion. What we need today is a right relationship with the Lord. And sadly, there are a lot of people today, they have religion, they have this religion, including Baptists, but they don't have a right relationship sa Panginoon. That's why, kaya sabi nga, pwede ba kami mag-share ng salita ng Diyos? Catholic ako eh.
Mormons ako, ay born again ako, ay iglesia ako. Ano sinasabi natin sa kanila? Sir, it doesn't matter what religion you are. Binulag tayo ng, basta anong importante religion, doon tayo, maging faithful tayo sa religion natin. Hindi po. Ang sinasabi namin, it doesn't matter what religion you are, it's only the Lord Jesus Christ ang makakapagligtas sa atin. It's only the Lord Jesus, nothing, no one but other than the Lord Jesus Christ. At paano natin nalaman yan? Because of the Word of God. Kaya dito 2 Kings chapter 7, they have doubt. Kaya po pati ako nalungkot lang ako dun sa dalawang bata na nagbabarel-barel. I just can't imagine if these two people ay na-share ng salita ng Diyos. If these people ay naalagaan ng magulang na maayos, na turuan. If these two young kids ay naramdaman yung pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay, I think definitely they will not do it. Kaya napakalaga po ng salita po ng Panginoon. May mga tao that mabuti naman, maayos naman, pero dahil hindi sila natuturuan ng salita ng Diyos. Kaya kayo mga kabataan, iwas kayo lagi sa gulo. Iwas kayo lagi sa masamang barkada. Iwas kayo sa mga barkada na mag-uutos sa inyo na gawin ang masama. Please, iwas. Kasi yung mga kabataan ngayon, may kahinaan sila. Anong kabataan nila? They want to please everybody. Mga young people, you don't have to please everybody. Kasi ang magiging rason ganito. Because gusto mo silang i-please, anong gagawin mo? Sasamahan mo sila. Am I right? Are you still there? Amen? Kasi nahiya ka sa kanila eh. Kaya there are a lot of young people ngayon, hindi makatanggi sa mga pinapagawa kasi they are men pleaser. Gusto ko pong sabihin mga kabataan, hindi ito paramihan ng kaibigan. Life is not about having this, hindi ko sinasabi hindi kayo magipagkaibigan, pero ang mundo po, ang buhay, mga young people, hindi ito paramihan ng friends. Aanin mo ang mga kaibigan na maglalayo naman sa iyo sa Panginoon. Aanin mo ang mga kaibigan na tuturuan kang gumawa ng masama. Even just one friend na maglalapit sa iyo sa Panginoon, that's enough. Kung meron kang isang kaibigan sa school na, meron kang kaibigan sa trabaho mo, kahit isa lang, kahit dalawa lang, okay yan, basta huwag kang ituturo sa masama. Because may mga speculation na dapat hindi naman talaga yung isa na-influence lang ng isa. Parang gano'n, hindi po siya sigurado, pero yun yung mga sinasabi. Pero may katotohanan, may mga mababait naman na kabataan, but because they were influenced by wrong friends, nawala na sila. Naging masama na rin. Kapatid, sabi ko sa inyo, ayusin natin ang buhay natin. Mga kabataan, we love you, we love you. Ayaw namin dating araw maging miserable ang buhay. Kaya ako, sana, lagi ko sinasabi po, sana Christians magkaroon tayo ng pagkakaiba because tayo ang binuhay ng Diyos, tayo ang minulat ng Panginoon sa katotohanan. Don't live like the world. Huwag tayo mag-iuso sa mga ginagawa nila kahit hindi kalooban ng Diyos. Kung Kristiyano ka, nakakaya kung ikaw pa ang sumusunod sa kanila. Magkaroon tayo ng courage, matuto tayong mag-stand that you are Christian. You don't have to follow the crowd always. And dito sa time nito, are you still there? Amen? 2 Kings chapter 7, isang bagay hindi natin malaalis sa tao. Nung sabi ni Elisha said, hear ye the word of the Lord. Thus said the Lord, tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measure of barley for a shekel in the gate of Samaria. And it's just simply saying that the famine will be over. What a great God He is. It's indeed yung sinasabi ng Bible that with God nothing shall be impossible. And pero during this time, sabi ng verse 2, then a Lord whose hand the king leaned answered the man of God and said, behold, if the Lord will make windows in heaven, might this thing be? And he said, behold, thou shalt see it with thine eyes, but shall not eat thereof. But one thing na magkikita natin na isang bagay ang magkikita natin na hindi natin maiwasan. Ano yun? Yung doubt sa salita ng Diyos. Sinabi na ng Diyos na makakain kayo, ang famine will be over. Anong sabi ng isang tao dito? Sabi niya, hindi yan pwede mangyari. That's impossible. Unless na ang Diyos ay mag-open siya ng windows, i-open niya ang langit at maghuhulog siya ng mga pagkain. Alam niyo po, sometimes, yung blessing na nagbumula sa Panginoon, ganyan yung paningin natin.
We're expecting God, Lord, give us blessing, and we are expecting na mahuhulog. Yan yung in-expect niya. Sabi niya, imposible na matapos ang famine. Samantalang sinabi na ng Panginoon, tomorrow, sabi niya, yung famine will be over, matatapos na ang kahirapan. Alam niyo po ba kapag sinabi ng Diyos yan ay mangyayari whether you like it or not? Amen? Because God is powerful. Pero sinabi na ng Diyos yan. Pero there are still some people na hindi naman totoo yan. Hindi matatapos ang famine na yan, hindi yan matatapos yung kahirapan na yan, para-pareho tayo mamamatay. At matatapos na ang kahirapan na yan, maliban ang Diyos ay magpadala siya ng mga blessings. And sometimes when we are asking God's blessings, pag gusto natin agad-agad. But what we don't really know, if God wants to give you a blessing, sometimes idadaan yan sa process. Merong process na para for us to walk by faith, to live by faith. Amen? Hindi ba sa Lord, I want blessing. Bukas meron ka na makikita mo sa harapan yung blessing. Hindi po ganun. Kailangan sumunod tayo sa process ng Diyos para makuha natin yung blessing. Sabi niya, honestly, they are really in a situation that's really impossible. It's hard to understand. Alam niyo po, patid, you may be in situation na napakahirap. You may be in situation na napakahirap. Makakaalis pa ba ako sa sitwasyon na ito? You are in a situation na gulong-gulo ka na, mapapagtagumpayan ko pa. Ito yung time na sinasabi ng Panginoon, just trust God. Trust the process, do what God wants us to do, and later on magkikita mo, makakaalis ka dyan sa problema mo na yan. And dito sa time na ito, ano yung process na ginawa ng Diyos? Verse 3. And there were 4 leprous men at entering of the gate. And they said one to another, what sit we here until we die? God, binigyan niya ng wisdom yung mga 4 lepers. Alam niyo po yung mga lepers na yan, pag sinabi nating lepers, they were complete outcasts from society. They were despised, iniiwasan, pinandidirian. Kaya kung papansin niyo, they were at the entering of the gate. But we can clearly see na sila ang ginamit ng Diyos, sila ang gagamitin ng Diyos para ang famine na yan will be over. And we can clearly see po the principle that we can learn here, that kung gusto mo, kahit sino ka, ay pwede kang gamitin ng Diyos. Because at the end of the day, it's not your ability, but it's all about your availability. Sipin mo, sila, 4 leprous men. And sabi niya, why sit we here until we die? They realize na, bakit tayo upo dito? Sabi ng 4 lepers. They realize na, bakit tayo upo dito hanggang mamatay? Wala silang ginagawa. Gutom na sila. There's a famine. Because they don't have option. Kung sinakop sila, di sila pwedeng umalis doon. Kapag pupunta doon sila sa outermost part ng Samaria, nandun yung mga sundalo. Nandun yung mga soldiers. And they will surely be killed during that time. But these 4 lepers men, they realize, kung uupo na lang tayo dito, walang gagawin, mamamatay tayo. At kung pupunta tayo doon, mamamatay din tayo kasi nandun yung mga soldiers, babaril lang nila tayo. But what they've realized, these 4 lepers, they realized na, it is better to die doing something than doing nothing. Sabi niya, kung upo lang tayo, mamamatay tayo, punta na tayo doon, baka magkaroon pa tayo ng chance na mabuhay. But if we're going to go there, pwede tayo mamatay. Pero sabi na, I'd rather to die doing something than doing nothing. And this is the reality, folks. Everybody, every one of us will die someday. Pero mas gusto natin na mamatay tayo na may ginagawa tayo sa kaysa mamatay tayo na wala tayong ginagawa sa Panginoon. Ang mayaman, ang mahirap ay para-pareho mamamatay. Ang may problema, walang problema, para-pareho mamamatay. Ang bilyonaryo at hindi bilyonaryo ay mamamatay. Ang bata, ang matanda ay mamamatay. Whatever you are going to do in this world, ikaw ay mamamatay. But I'd rather to die doing something for the Lord than doing nothing for the Lord. We are all going to die whether we like it or not.
Sabi ng verse 4 that if we say we will enter the famines of the city and we shall die there, if we say Syria, we die now also. Now therefore come and let us fall to the host of the Syrians. If they save us alive, we shall live. And if they kill us, we shall but die. There's no option. There's no option. Kapatid, isa lang po ang buhay. Amen? Isa lang ang buhay. I always tell you why I surrender my life to God. Kasi isa lang. And only one life, so soon it will pass. And only was done for Christ will last. Bata pa ako. Matagal pa ang buhay ko. You know what happened to those three children, 3 young people? They were shot. It's just an ordinary day. Amen? It's just an ordinary day. And for parents na dinala sa school, panatag ang mga anak, pero they don't know that will be their last day. Basta ordinary day, basta made na baril. Si Bobet, ano si pangalan, Brad? Rene. Di ba? May kinausap ako solving kagabi. Sabi niya, Bobet, di ko alam pangalan. Rene is a freshman from Davao. Pumunta siya ng Manila. At bakit siya gusto pumunta ng Manila? Para iangat niya yung kanyang pamilya. And thinking about na pagdating niya sa Manila, hindi niya makikita yung magulang niya for ano kasi meron siyang thinking, tutuparin ko ang pangarap ko at dito na tayo matatapos na yung kahirapan ng mga magulang ko, yayaman na ako dito, sisikat na ako dito. Pero in just 5 days, just ilang days lang po, from Davao to Manila, siya po ay kinuha ng Panginoon. There are a lot of speculation, kaya pinaka mahirap sagutin yung question, what if. There are a lot of what if. What if hindi na lang siya pumunta sa ganito? What if hindi na lang siya pumunta dito? What if hindi na lang siya pumunta dito? Buhay pa sana siya. You know what? Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. There's one pastor in La Loma, yung conference sila, he attended the conference. At dahil nag-attend siya sa conference sa La Loma, doon sila natulog, at doon ng hapon, if I'm mistaken, hapon na nagpapahinga sila, siya po ay inatake. Namatay. And Pastor Ramil, they are thinking about, what if hindi siya nag-attend ng conference? Is he still alive? We don't know. And this is just sinasabi ko sa inyo, we are all going to die. Hindi mo maiwasan. Yan. Sina Sister Russell, maraming salamat, nandito sila, nawalan sila ng nanay last week. Sabi ko sa nila, mahirap sila mag-move on, namimiss nila, pinuntan ko sila kahapon, namimiss sila kanilang nanay kasi dati, nandyan lagi. Pero that's the reality. False church, that's the reality. We are all going to die. Pero mas maganda po, na mamatay tayo una-una, meron tayong kasiguraduhan ng kaligtasan. Tinanggap natin si Kristo sa ating puso. That's a great blessing already. Kaya sabi nga po, Sister Eva, meron po siya namatay, my wife, and she has a brother, 23 years old. Wala po siyang sakit, wala po siyang karamdaman. Natulog lang siya kasama mga young people. Tapos 2 a.m. ginising ni Mrs. Nagising pa, naistorbo pa. Tapos 3:00 ng umaga, ginigising siya ulit. Hindi na po siya magising. Tinakbo sa hospital, dead on arrival. And maybe they are thinking about, what if nung 2 a.m. ginising ko, hindi ko na pinatulog? Maybe he's still alive, but we don't know. And I can still remember the time na dinala sa church, yung kapatid nila Sister Melody po, na the only man na meron na, the brother na meron sila, tapos nilagay sa church. And during that time, wala pang ganong Facebook, wala pang mga bali-balita. And I was just shocked nung palis ako. I have hundreds of missed call ata yun.
Kasi usually pag Sunday, di ko talaga tinitinan po yung cellphone ko. Hindi yung cellphone na, mga ano pa yun, mga keypad pa no? Mga ano, wala pang gano mga news, wala pang internet. And some of the members, they came to the church na expecting something because we have a youth Sunday during that time. Pagkatapos, pagdating nila, they were all shocked. Bakit may patay sa loob? At nakita nila, it's Melvin. They were all shocked. At pagkatapos, Sister Eva, if I'm not mistaken, during that time, hindi siya lumalabas. Because sabi na iba, dapat anak niya, tingnan niya. Pero during that time, hindi siya lumalabas po. Kasi totoo naman yun as a parent, ayaw niya makita yung kanyang anak na nahirapan. Na nasa kabaong, I should say. Parang gustong manatili ni Sister Eva na yung kanyang anak ay manatili sa kanyang isip, buhay, masaya. Pero hindi niya alam na siya po ay kukunin that time at masakit po sa magulang mawalan ng anak. Ako nga, hindi pa naranasan pero ini-imagine ko lang gaano yung pain. Pero alam niyo po ano naging comfort ni Sister Eva? Alam niya na yung kanyang anak ay nasa langit na. Amen? Yun yung magiging comfort. We are all going to die. Pero ang maganda, kapag tayo po ay namatay, sigurado na ligtas ka. Pangalawa, we are all going to die. Hiram lang ang buhay. Pero mas maganda na ang buhay natin ito nagamit sa paglilingkod natin sa Panginoon. Because walang sayang kapag ginamit mo ang buhay mo sa Panginoon. Mahirap naman, Pagdating mo, namatay ka, anong ginawa mo dito? Nagtrabaho, nagising, kumain. That's not life is all about. Na minsan, ganyan nagiging takbo ng buhay. Uubusin mo. Alam niyo yung bata ka, 8 hours ka sa school, tapos naging matanda ka, 8 hours ka sa trabaho, mamamatay ka, anong ginawa mo? Nagising, natulog, magtrabaho. That's not life is all about. Hindi ka nilikha ng Diyos para sa ganong process ng buhay mo. Pastor, kailangan natin mamayang gabi, yung lagi ko sinasabi sa inyo, Sunday, matutulog ako para ng maaga kasi bukas ng Monday, kailangan kong magising na maaga kasi magtatrabaho ko. Pagkatapos ng Monday, magpahinga, kakain ka ng gabi, tapos kailangan mo na naman magpahinga kasi Tuesday, magtatrabaho ka na naman. Tapos Wednesday, gano'n na naman. Thursday, Friday. Papayag ba kayo na mamamatay kayo na gano'n lang ang ginawa nyo sa buhay nyo? That's not life is all about. Ang mundo kasi binago na ng takbo yung kailangan mong makipag-compete, kailangan mong gawin ito, kailangan mong gawin ito. But in reality, what God is asking us, walang masama po dyan because meron talagang sumpa na kailangan natin gawin. Pero sana, huwag natin kalimutan ang Diyos sa buhay natin. Let's serve God. Let's serve God before we die. At sa harap ka sa Panginoon, Lord, pinaglingkuran kita sa buhay ko. Tayo po lahat ay tumayo. At tayo po ay mag-praise and let's pray. Dakilang Diyos, ngayon po umaga po ito, I pray, Lord, na kung meron man po sa aming kalagitnaan, una-una, na hindi pa nakakilala sa inyo bilang sa tagapagligtas. Lord, I pray na ngayong araw ay maging araw po ng kanyang kaligtasan. And I may not know the heart of these people, but thank you, Lord, for bringing them here. And I pray, Lord, na